Okay, balik tayo sa cholesterol. Ang tawag sa abnormal na taas na levels ng mga cholesterol at triglycerides ay dyslipidemia. D-Y-S-L-I-P-I-D-E-M-I-A. Dyslipidemia. Maraming mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng dyslipidemia. Number 1, lifestyle. Ang diet na mayaman sa saturated fats, trans fat at cholesterol, gaya ng mga fast food, junk food at fried food ay nakakapagpataas ng cholesterol. Yung pagkain naman ng mga refined carbohydrates at sugars gaya ng nakikita sa mga cakes, white bread, donuts at pastries ay nagpapataas ng triglycerides. Ang pag-inom ng alak ay nagpapataas ng triglycerides at VLDL samantalang ang kakulangan sa exercise at paninigarilyo ay nagpapababa ng HDL cholesterol. Kaya nga madalas makita sa mga pasyente ang mataas ang cholesterol levels after ng Noche Buena at ng Medianoche. Genetic factors. May mga sakit gaya ng familial hypercholesterolemia at familial combined hyperlipidemia na namamana ang taas ng mga kolesterol. Number 3, medical conditions. Ang pagkakaroon ng obesity at diabetes ay nagdudulot ng mataas na kolesterol. Naaapektuhan din ang lipid metabolism kapag ikaw ay may chronic kidney disease o CKD at fatty liver disease. Ang tawag ko dito ay magkakabarkadang sakit. Kasi kung ikaw ay may diabetes o kidney disease o hypertension ay hindi na nakakagulat kung ikaw rin ay may abnormal cholesterol levels. Mga gamot. May mga piling gamot gaya ng mga steroids, beta blockers, diuretics, oral contraceptives at mga antipsychotics na nagdudulot ng pagtaas ng lipid levels. Gaya ng sinabi ko kanina, ang dyslipidemia ay isa sa mga nangungunang dahilan ng pagkakaroon ng heart attack, stroke, at iba pang cardiovascular disease. Kaya mahalaga na malaman ang levels ng cholesterol at triglycerides, lalo na sa mga taong high risk magkaroon ng sakit sa puso. Maaaring mangailangan kang magpalipid profile kung ikaw ay 45 years old pataas, may dati ka ng mataas na cholesterol test, naninigarilyo, obese o labis ang timbang, kulang sa exercise o namumuhay ng sedentary, ibig sabihin yung lagi ka lang nakaupo or nakahilata, may high blood pressure, may diabetes, o may magulang o kapatid na nagkaroon ng sakit sa puso sa batang edad pa lamang. Dapat ay at least every year ay nagpapakuha ka ng test na ito na maaaring maging mas madalas pa kung may abnormal results at kung nagagamot para bumaba ang cholesterol.